patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay huling linggo ng buwan ng Mayo, ika-24 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station, headed by its Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili. Napakapalad po natin ngayong araw na ito. Atin pong makakapiling ang PICA-G. At syempre, yung ating bayaning police. Bago yan, maraming salamat sa aking mga pilots, kay Police Corporal Barameda, gayon din kay Police Corporal Clado. At syempre, magandang umaga sa aking partner. Tanghali, partner. Tanghali. Pero bago yan, partner, mamaya may bumabati sa'yo, no? Magandang tanghali kay Police Lieutenant Nomer Macaraig. I used to call him Mac. And sa DPCR family. And bago ko pabatiin yung aking partner, taus-puso po, magandang umaga po sa ating kay Ma'am Kat Capili, gayon din kay Carl, and taus-pusong pagko-congratulate sa Chief of Police ng Marikina City Police Station on his dedication, hard work, and leadership. The action man, the COP of MCPS, was paid off after successful national and local election 2022, wherein MCPS has not recorded any election-related violation. So the Eastern Police District ay nagbigay po ng award sa ating butihing COP, Police Colonel Benliner Capili, the action man. Congratulations, sir. Partner! Yes, partner. Magandang tanghali sa iyo at syempre isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan
kaagapay ng mamamayan. Gaya nga na sinabi mo partner, muli na naman tayo magkakasama-sama sa loob ng 1 oras ng ating programa at makakapiling natin maya-maya lamang yung ating mga giliw na panauhin na siyang makakatuwang natin sa paghahatid natin ng ilang mahalagang impormasyon sa ating mga taga-subaybay, no? At mapalad tayo partner, 2 yung ating magiging panauhin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy partner, syempre nais nating batiin ang ating officer in charge ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ang ating minamahal na si Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr., ang aming Regional Director ng NCRPO, si Police Major General Felipe R. Natividad, at syempre sa aming ama ng Silangan Distrito, ang aming napakasipag at napakagaling na District Director, Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Nakamakailan lamang partner ay ating naging panauhin, no? At syempre, gayon din binabati natin ang lahat ng bumubuo ng pamahalaang lungsod ng Marikina sa pangunguna syempre ng ating butihing punong lungsod, Mayor Marcelino Marcy Teodoro, sir. Sir, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga suporta at tulong sa ating mga kapulisan upang lalo po nating maihatid sa ating mga kababayan po sa lungsod ng Marikina yung maayos na serbisyo. At syempre, binabati natin ang lahat ng kapulisan ng Marikina City Police sa pangunguna syempre ng aming action man, si Police Colonel Ben Liner Capili. At sa lahat po ng mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa, at magandang tanghali po sa inyo dyan. At samahan niyo po kami sa aming programa, gayon din sa aming mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Pagpalain po tayo lagi ng ating dakilang lumika. Partner? Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PharmaServe Express. Siyempre, pinapasalamatan natin ang Eastern Police District Director. Nung nakaraang linggo po siya ay ating naging panauhin, si Police Brigadier General Orlando Yebra. And maraming salamat sa ating pro bono lawyers, kay Attorney Eric Valero, gayon din po kay Attorney Andrew Ferrer. Gayon din po dyan kay Alona, no? LTFRB NCR. And nais nating yung aking yung DPCR family. Ayun, nakikita niyo po sila, no? Sila Pearly at ang atin pong mga yun ang mga bumubuo ng DPCR family. Tulad ng nabanggit ko kanina, may kumukumusta sa kanya, hindi ko sukat kaakalain na magkaklase ito. And I only used to call him Mac, no? Before, napakabata pa po niya noong mga unang panahon na yon. And now, he is Lieutenant Nomer Macaraig. Kaedad siguro ito ng aking partner. Sa pansamantala po, wala po tayong ihahatid ngayon na balita dahil makakadaupang palad po natin ang butihing Chief of Staff ng PICA-G, no? Ihahatid po sa atin ang ano nga ba ang function ng PICA-G. At mamaya ay ibibigay natin detalyado, no? Yung isang talagang natin na bayaning pulis. Dahil buhay po ang naisalba niya dito, no? Detalyado po dahil ang video po na aming gagamitin ay kuha po mismo ng concerned citizen na kung saan ay nagbantay po dito sa batang ito for almost 30 minutes, no? Na tinignan ko ano yung kanya movement and she ended up, no? Mamaya ikukwento sa atin yon ng pulis, pero naisalba po ang buhay ng batang ito. Bago po yan, tayo po'y maghanap buhay, and after that, yung pong AVP ng PICA-G. Under the office, Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan.
PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Atin muna pong babatiin na isang magandang tanghali ang bumubuo po ng Marikina CPS Kaagapay Radio Action Team headed by Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste, Police Corporal Chris Legin Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nese Rezo, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad, and my pilot, Police Corporal Mike Jonathan Clado. So tulad po ng ating nabanggit, atin pong ipi-play, no? Ang PCAG po ay Police Community Affairs and Development Group under the Office of Police Brigadier General Eric Noble, Director PCAG. True to its mandate, the Police Community Affairs and Development Group, under the leadership of its dynamic director, Police Brigadier General Eric Noble, elevates genuine police and community services and harmonious relationship with the community. NAPOLCOM Resolution number 2019-044, dated January 11, 2019, paved the way for the restructuring, strengthening, and renaming of the Police Community Relations Group to Police Community Affairs and Development Group or PCADG. These also covered the creation of regional police community affairs and development units to enhance the group's capabilities and the performance of its mandate in implementing plans and programs and community affairs and development for the promotion of community participation in the maintenance of peace and order, public safety, and nation development. This year's celebration highlights the PCADG milestones anchored to the theme, Matatag at Nagkakaisang Pulisya at Sambayanan, hatid ay serbisyong may puso at malasakit, which gives a premium on the collaborative efforts of the men and women of PCADG with the active support and cooperation of its partner stakeholders. Armed with the PNP Master Plan Tagataguyod, PCADG strengthens its community affairs and development programs in partnership with responsive government agencies, non-governmental organizations, partner stakeholders, advocacy support groups, and force multipliers to provide police and community services and to aid to the citizens hardest hit by the pandemic. In support to the government actions in containing the spread of the COVID-19 virus, PCADG, through its Trained Speakers Bureau, conducted infodemic drives nationwide, dubbed PNP Care, meaning Coronavirus Awareness, Response, and Empowerment. This project was replicated and is continuously implemented in all police regional offices to promote health precautionary measures, maximize its information dissemination to ensure that the community gets the most reliable, timely, and accurate information they need to face the current global health crisis. This group also intensified PNP's community information and education awareness campaign on anti-illegal drugs. Likewise,
anti-terrorism awareness lectures to help disseminate the menace of illegal drugs and terrorism. The program aimed to capacitate community stakeholders, parents, and the youth sector to become aware on the effects of illegal drugs, is geared in information operations, revealing lies and deception schemes used by the CTG cadres in recruiting vulnerable targets. To ease the burden of medical workers and other essential and frontline workers in transportation, PNP, through this group, implemented the PNP Libreng Sakay project, which started on March 19, 2020 and is still continuing, benefiting thousands of commuters. This group also spearheaded the launching of the Barangayanihan Help and Food Bank to intensify the PNP's various forms of assistance to the communities, such as relief operations, feeding programs, civic activities, and other humanitarian assistance for the most affected families. This exemplifies the true spirit of Filipinos who would naturally look after one another in times of disasters and health crisis. In the fullest utilization of technology, PCADG mans and operates the new PNP Complaints and Referral Monitoring Information System, the eSumbong, Sumbong Mo Action Ko, widening public accessibility in reporting complaints, concerns, and vital information that require police intervention and prompt referral and response from concerned PNP units. With a comprehensive, unbiased, and accommodating new system, people can freely and conveniently lodge their complaints and concerns. PCADG also significantly contributes in the launching and implementation of Global Coalition of Lingkod Bayan advocacy support groups and force multipliers as a strategic response of PNP for community engagement and people's empowerment to bring about genuine and lasting peace and development. To maximize the use of social media for information awareness and advocacy campaign, PCADG continuously innovates effective information and communication management platforms through the regular Facebook live streaming of various PNP programs and activities, such as the Straight from the Team PNP FB Live, PNP News Vlog, PNP FB Live Tagapaggabay, PNP FB Live Fitness Class, and PNP Combo FB Live. PCADG also sustains the operation of a 9-year, 3-time Anak TV Seal PNP TV program dubbed Police at Your Service and is deeply involved in the production of the interactive TV program Rectang Connect Aksyon Agad, which highlights the PNP units and offices and personnel with significant accomplishments, PNP programs and advocacies, and immediate response to the issues and concerns of the external and internal clients. PNP's tagapag-ugnay and ultimately is tagataguyod, PCADG, also excels administratively and operationally with the overwhelming results in the unit performance evaluation rating and the individual commander's evaluation rating for consecutive semesters. The group also wholeheartedly implements and embraces the Chief PNP's program thrust on intensified cleanliness policy. With their extraordinary contributions and accomplishments, the Police Community Affairs and Development Group continuously goes the extra mile in partnering
and tapping all sectors of society to orchestrate and develop productive and sustainable programs and advocacies towards a most effective and therefore responsive information development operations, public information, and community affairs and development. Inyo pong napanood ang AVP ng Police Community Affairs and Development Group, PKG. So this time, tulad po ng ating nabanggit kanina, napakasimple, napaka-low profile, proud member of PNPA Kaagapay Class 96. Atin pong makakasama ang Chief of Staff ng PKG sa katauhan po ni Police Colonel Marvin Josaro. Okay. Okay. Bakit nagtipid ba? Okay, pinaglalaroan na naman ako ni Jigger. Tabayanan po natin ang butihing Chief of Staff ng PKG. Sa totoo lang po, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na ibinigay sa atin ni Police Colonel Marvin Josaro. Although napaka-busy po, there is an ongoing staff conference wherein siya po yung nagpipreside. And I suppose sa mga oras na ito ay makadaupang palad natin siya. Pero partner. Okay, partner. Yes, partner. Hindi. Napansin ko lang kanina doon sa kung napansin mo din doon sa AVP na pinakita sa atin ng PKG, no? Nakita natin partner sa AVP ng PKG kung gaano kalaki ang partisipasyon ng PKG sa paghahatid ng serbisyo at pagtulong sa pagbuo ng isang maayos at progresibong komunidad. Hindi lang sa problemang pangseguridad, partner, nakita naman natin kung hindi higit sa lahat sa pangkabuhayan ng ating maliliit na pamayanan. Lalo't nagdaan tayo, partner, sa panahon ng pandemya. Kumbaga, partner, sa ilalim ng unit na ito, sila yung bumubuo, nangangalaga at nagpapatupad ng mga programa na magbibigay sa ating mga kababayan ng serbisyo at tulong hindi lamang sa kanilang seguridad kundi maging pati sa kanilang mga pangkabuhayan. Partner? Sige lang, partner. Alam mo ba, kumusta ka talaga ni Lieutenant Nomer Macaraig? Alam mo ba, magtatagal pa kami mag-uusap ng batang yan, mukhang may mabubuko ko sa'yo, no? Wala, baka puro basketball lang ikwento sa'yo nun, partner. Ay, ganon. Oo. So, ibig Alam mo sabihin, naman, dyan lang tayo nakilala sa Krami sa basketball. So, ibig sabihin, kaidadan mo si Mac. So, ibig sabihin, yung mga panahon na magkakasama kami nila, Mac, them as police reporters ay ganun din yung edad mo, no? Maaari. Maaari daw. Okay, tatanungin ko rin si Mac kung talagang most valuable player ng PNP PNP responders, partner. Ay, ganon. Okay, habang naantabayanan po natin, alam nyo ba, halika Robin, magpakita ka sa screen. Ito po ay napakaaga kong kasama kanina sa Krame. Pakikita Sino yan, partner? natin. Familiar Ayan, sa akin yan, Robin. parang kilala ko yan.
Oo, masyado kaming maagang nag-travel Sina kanina. Thank you very sinama much mo partner, kay sinama mo pala Tiago. 'yan? May project pa Hindi, sa'kin 'yan, ah. kailangan sa krame, kailangan sa krame. Hindi Oo, ko siya basta dinagit. ah, Kailangan siya sa ah, krame and thank you very much sa ano 'no, sa ating COP. Talagang nothing is impossible with our COP, Police Colonel mm. Benliner Capili 'no. Oo Kasama naman ko sila, partner. maaga tayo nandun. Okey, habang inaantabayanan natin si, Siguro partner kung nandiyan na si ano, puwede nating unahin siguro si ano, yung ating Cup hero. okay, habang inaantabayan na natin partner 'no, yung, ating, panauhin, ang Chief of Staff ng PICA-G under the Office of Police, Brigadier General Eric Noble, Direktor ng PICA-G. Tulad po ng ating binabanggit kanina 'no, we will be playing, medyo, ano naman ano, ito po ay para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan na meron po tayong isang, ano 'no, Hero Cup na kung saan Mm, po ay, ang ipi-play po nating video, ito po ay kuha ng concerned citizen. Paano po lamang, ang ginawa nitong, kabataan na ito na kung saan po ay, napakabilis na naging, responde at aksyon ng, ating pulis. She was saved 'no. Ito po mm. ay nagtangkang, pakamatay 'no. We are now playing the, video wherein kuha po ito, inuulit natin, ng concerned citizen in the area na kung saan ayon sa kanila, maaga pa 'no, ay, pinapakiramdaman nila itong batang babaeng 'to. Ay! 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 Tulong! Tulungan nyo! Abi na nga abi. Tumalon sa tulay. Buti lang may pulis malapit sa ano. Abi na nga abi. Kanina pa yung 30 minutes na yan. Kanina pa siya andun nakatayo. 30 minutes na. Napapanood niyo po yung ating bayaning pulis na kung Pagsampa niya, saan diretso. ay nakuha na yung batang babae 'no. Oo, hanggang sa ito ay, nawalan na ng malay, 'no. Depresya. Kawawa naman. Yan po ay sa area ng Mandaluyong. And, we are very thankful 'no, na may mga concerned citizens tayo out there 'no. Binantayan talaga yung pag-upo niya dun sa tulay, eh. Wherein eye-catching Parang naman nga umiiyak talaga kanina no, nasa tuloy. na para Kaya nga tumambay ka parang- 'no, sa tulay na kung saan ay alam mo, sa likod mo ay may ilog 'no. Thank you very much to all those people 'no, Babae. na Ayun no, although ayun na oh. malayo yung nagvi-video, talagang binantayan niya and he is claiming that, it's almost 30 minutes na nakaupo. Nakaka-call talaga ng attention na nag-iisa siya dun, nakaupo lang, buti at naroon yung presensya ng ating mga kapulisan. So, this time ano, okay, isasalang po natin yung ating, bayaning pulis
Pero bago natin isalang, Jigger, syempre, from the PKG, na kung saan po ay official din natin, na kung saan ay kinikilala ang magagandang nagagawa at kabayanihan ng ating mga kapulisan. Ang ating bayaning pulis po ay si Police Corporal Bernard D. Miguel, nasa kabilang linya. But this time, nasa linya na po natin ang butihing Chief of Staff ng PKG, si Police Colonel Marvin Josaro, PNPA Kaagapay Class 96. Magandang Colonel. Yes ma'am, magandang tanghali na po sa inyo ma'am. Wow, Okay. ang ganda ng sound, Colonel. Ayan. Maraming salamat ma'am muli sa pag-imbita sa akin. And this time, alam natin na napaka-busy ni Colonel, no? Pababatiin na rin natin yung ating bayaning pulis para makita din yung araw, no? Si Police Corporal Bernard D. Miguel, under the office of the COP, Police Colonel Galvin Mel Yamasita, COP Mandaluyong. May body siya, si Police Corporal Alex B. Cesar. This time, Colonel will be staying with us, no? Nang maiksing panahon lang, partner, dahil busy si Colonel. So, nais nating pabatiin muna atong ating bayaning pulis. Batch 2014-01, Sinag-Alab, born October 2, 1987, from San Agustin, Isabela, married to a policewoman, Police Corporal Mary Geraldine Miguel with 2 kids. Magandang tanghali sa iyo, Corporal Miguel. Hello ma'am, magandang tanghali po. Oo, nasa kabilang linya din natin, ano? Si Police Colonel Salo, sa mga PKG. Yes ma'am Flory, good afternoon po muli at kay Lieutenant Julius Christie. At of course sa ating bayaning pulis kay Police Corporal Bernard Miguel. Magandang tanghali po. Pero, ayun. Pero May malakas na ako dyan. Okay. Nag-e-echo, no? Anyway, tulad yung nabanggit natin kanina, istand yung ating bayasan. Congratulations, Colonel Saro. Saan po, ang ABP, no? Pina-educate ko ang ating mga pamilyan kung ano po ba ang function ng Police Community Affairs at Development Group. Now we started, no? So, Colonel, Little more. Ayun, tumahimik din. Okay, anyway, Colonel, a little more of yung pong mga detalye na kung saan po ay nakita po at na-educate ng ating bayan about the function of the PKG, Police Community Affairs and Development Group. Go ahead. Yes ma'am, salamat po ulit. Yun nga po, nabanggit nyo yung pong Police Community Affairs and Development Group. Ang unit po namin, ito po yung dating Police Community Relations Group. So, nagkaroon po kami ng restructuring and reorganization. So, ang pangalan po ng unit namin po ngayon, from Police Community Relations Group, na-rename po siya na Police Community Affairs and Development Group. Right now po, nagkakaroon kami ng restructuring para lahat po ng aming lahat po ng region, magkakaroon po kami ng lahat ng regional offices. So ongoing po yung restructuring namin. Actually meron na kaming mga tao, may mga personnel na po kami sa lahat po ng
regional offices. Ang tawag po namin dito ay yung Regional Police Community Affairs Development Unit or RPCADO. So, ano po ba yung mission ng PCADG, ng Police Community Affairs Development Group? So, ito po yung unit, ito po under po kami ng DPCR or Directorate for Police Community Relations. So, ang pinaka-main mission po ng PCADG is to undertake police community relations activities. So, meron po kaming tinatawag na 3 dimensions na ito po ay base po doon sa kumbaga may Biblia, yung aming MC na taga-taguyod. So, ito po yung bagong mukha po ng community relations. Meron pong 3 dimensions at ito po yung kung tawagin po natin ay IDO-PICAD. So ano po to? Yung IDO, ito po yung Information Development Operations. Yung PI naman ay Police Information, and yung last po ay Community Affairs Development. So ito po yung tatlong to. So pag ang ginagawa po dito sa Information Development Operation, ito po yung dimension na in charge na para po dun sa mga strategic pagbibigay po ng information pag may mga issues po tayo, gumagawa po tayo ng mga strategic management, communication. So ito po yung ating IDO. Ito namang public information, ito po yung ginagamit po nating avenue para po sa pagbibigay information sa ating mga kababayan ng mga ginagawa po ng ating PNP, which includes, for example, yung mga good deeds natin na pinapaalam po natin. And yung pong ating Community Affairs Division, ito naman yung dimension na meron po tayong tinatawag na kailangan po ng PNP ng tulong ng komunidad. Kaya nagkakaroon po tayo ng community engagement na we help in organizing and mobilizing yung pong mga yung community para po tumulong sa atin when it comes to peace and order at sa iba pang mga activities. So ito po yung na-present natin na kaya po meron tayong na mga na organized na yung Coalition of Lingkod Bayan and Advocacy Groups. Ito na po yun dahil doon sa dimensions ng Community Affairs Division. Okay, partner. Partner. Sir, bukod po sa mga programa na nabanggit natin, saka na-i-present natin kamukha sir ng mga Coalition Advocacy Support Group, meron po ba sir mga bagong programa na nakalatag ang PCADG natin patungkol sir sa ating mga kapulisan at sa ating komunidad para sir lalo pang mapaigting yung magandang relasyon at komunikasyon ng ating mga pulis at komunidad, sir? Yun nga, doon naman sa mga activity natin, yung ating presence sa social media. Of course, hindi naman yung tayo nagkakalat ng fake news. Dapat yung mga totoo yung mga sinasabi natin, di ba? So, ito yung mga isa sa mga avenues na talagang pinapaigting din natin yung presence natin sa social media, which is tulad yun, maraming mga fake news. So, ginagamit din natin to para may para sa ating information dissemination na ito yung ginagawa ng police. Ito yung mga fake news na bibigyan natin ng babala yung mga kababayan natin para hindi sila maging biktima ng sa social media. Maraming scam ngayon. So by the way, yung mga activities din natin, meron tayo ngayong special activity yung ating kapulisan. Ito yung natawag na yung Police Got Talent. Hindi ko alam kung yung ating actually mayroon itong national competition ito, ni-require natin yung lahat ng mga regions para kumbaga kung makita nyo galing tayo sa napakaraming trabaho, di ba? Yung COVID, tapos nagkaroon pa tayo ng election duties. So kumbaga time out din muna na at least may pakita man natin yung mga talent, ibang talent ng ating kapulisan. Kaya meron tayong
Police Got Talent na competition. So, Lieutenant Chris, sir. Yes, partner. Yes, partner. Police Got Talent. Hindi ako marunong. Lieutenant Christie yung pambato ng NCRPO. Kasi ito po, bawat APC, mayroon po silang eliminations. So dito sa national, yung mga national support units, katatapos lang po nung last week. So, ang nanalo po doon yung Special Action Force. So, yung mga mananalo naman sa mga area police commands, 5 na area police commands, and to include yung NCRPO, magkakaroon ng grand finals sa June 4. Sa PhilOil po gagawin yon. So, kaabang-abang yon at mapapanood po ng ating kababayan through our Facebook page, yung ating Police Community Affairs Development Group Facebook page. So, mapapanood po yon ng real time, ng live sa social media. Sir, malaki rin yung premyo niya, sir. Police Colonel Marvin Josaro from Lieutenant Makaraig. Ma'am Katya Biliswan. Partner, go ahead. Hindi, partner, binibiro ko lang si sir. Mukhang malaki rin Kasi yung alam mo, partner, ako na yung Magsasalita. Si Sir kasi, we have been going confident. Siya yung nagpipreside. Nanghingi lang tayo ng konting minuto sa kanya. Kaya thank you very much. Pag-request ko ng nakataon. Yes, ma'am. Salamat po ulit sa pagkakataon at talaga naman pong yung sinabi ko kanina medyo time out pero tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho po natin dito. Maraming salamat po, ma'am, sa binigay niyong opportunity ulit para makapag kwento ng konti about doon po sa unit namin. Of course, Sir, lagi po kayong welcome, sir. Kami sa dalili. Ang kasi Lieutenant Christie. And another thing, sir. each and every one of us is very proud, no? Dahil lahat po ng mga good deeds ng ating mga kapulisan ay talagang nagiging inspirasyon din sa kanila, Colonel, yung na-acknowledge ito ng mismong pamunuan. So, with the heroism na ipinakita po sa atin ni Police Corporal Bernard D. Miguel ng Mandaluyong City Police Station, wherein I suppose aware na si Sir dito, Colonel Saro. Ito po yung batang magkakami. Colonel? ma'am, ano po ulit? Siguro si Corporal Bernard Miguel, bigyan mo kami ng kasi talagang nang-arbor lang kami ng oras ni Colonel, ano? Yes. Konting hanggaw lang. Ma'am, pwedeng siguro magbigay lang po ako ng konting last message po at maraming salamat po, ma'am, at of course yung pong ating bayaning pulis, sana makadupang palad pa natin si Corporal Bernard Miguel. Pero I'm sure yung ating mga yung ating nagmamanage ng ating FB page ay mapalaganap din natin para makita nila yung good deeds ng ating kapulisan. So kay Corporal Miguel, sana maganda yung naging na pag-rescue doon sa tama yun, nalunod yun, di ba? Yung nalunod. Yes, sir. Ma'am, salamat po, ma'am, at thank you po ulit sa binigay niyong konting time. Once again, partner, tingnan natin ang parting message si Colonel Lazaro, the chief of staff Pika G, na kung saan po ay nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay nyo at naipaabot namin sa ating mga kababayan. Ano po ba ang function ng Pika G? Sir, please go ahead. Yes, ma'am, for my last message sa ating pong taga-subaybay, marami pong salamat. Sana po tuloy po nating suportahan ang inyong Philippine National Police at lagi po tayong mag-iingat at keep safe po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat.
Okay, partner. Actually, partner, a while ago, I was already informed na si Sir is there is a staff meeting wherein siya po yung nagpipreside. And we were just given ika nga the chance dahil yung ABP po ay para po maiparating natin sa ating mga kababayan kung ano po ba yung function ng PICAG, ng Police Community Affairs and Development Group. And this time, tulad ng binanggit natin, Ito, meron partner, ba solohin na tayong natin yung ating bayaning pulis. Bigger, meron ba tayong para sa ating bayaning pulis? Isang patunog na palakpak at Isang partner? patunog na palakpak and we are very proud of you. Ayun, ikaw talaga pasaway ka. Wala, ayun siya na lang ang pumapalakpak. Tayo na lang ang pumalakpak para sa ating bayaning Police pulis. Corporal Bernard Miguel. Yes. Alam mo kasi why Saludo kami this is sa'yo. touching. Partner kasi, on behalf of the Chief of Police of Marikina City Police Station, we are extending our congratulations to you, Police Corporal Bernard D. Miguel, and his body partner. May body yan. Si Police Alex, kasama siya ng Corporal Senate. Alex B. Cesar. Na kung saan Corporal po, Alex Cesar. oo, na kung saan po tulad na naipalabas natin kanina, Jiger, hindi na tama na, wag na natin ipalabas. Ipapakwento partner. na lang. Papakwento na lang natin sa ating bayaning police partner, and bilang magulang, talaga pong napaka-touching, and we are very thankful, na save ito ng ating police. So partner, do Partner, your babati- job. Batiin ko muna to, partner. Siyempre, idol natin to ngayon eh. Alam mo, Police Corporal Bernard Miguel, isang napakalaking karangalan sa amin na maging panauhin ka ng aming programa dito sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamayan. Partner, sandali Gusto na- lang. Partner, sandali lang. Naligaw kasi ako nung isang araw. I went there in Laguna sa Sisig Avenue. Baka daw makalimutan ko sila, no? Sila Aling Linda, si Roda, si Shelly. Sige na, go ahead. Ikaw naman, ang ganda na ng intro ko kay Hindi. Corporal Miguel eh. Hindi, kasi Nasisig do the pa. floor. Do the floor. Sige. Do Hindi, the gusto floor. lang nating sabihin kay Corporal Miguel na saludo kami sa iyo kasama ng partner mo sa kabayanihan yung ipinakita ng Sagipinyo, yung isang batang nakita natin na nasa bingit na nung kamatayan eh. Alam mo partner, tunay na di matatawaran yung katapangan at malasakit na pinakita nila Corporal Miguel. Kaya Yes, para I sa was amin, no? isa kang tunay na bayani at isa kang tunay na lingkod ng bayan. So gusto namin I was touched talaga, partner. I was touched yung ang bilis nung niya, no? Oo. May Ako partner, pamilya yan. kinilabutan din eh. Oo. Partner, may Napanood ko eh. pamilya yan. Hindi mo ba tama. alam na ang anak ni Corporal Miguel ay isang 4 years old lang at isang 10 months old. Isipin mo yun, ha? Okay. Kaya nga eh. This time, So, partner, gusto lang natin pakwento natin sa kanya Okay. paano nangyari yon. Gusto Go ahead, ko tanungin Corporal partner kay Miguel. Sige. Sige, go ahead. Partner, go Sige, ahead. Corporal Miguel, sige, ikwento mo sa amin ng maigsi at buod yung pangyayari ng mga oras na yan. Okay po, sir. Unang-una sa lahat, sir, nagpapasalamat po ako sa inyo ni ma'am at nabigyan po kami ng pagkakataon. Binabati ko po ang buong kapulisan ng Mandaluyong City Police Station, lalong-lalo na sa pamumuno ni COP, Police Colonel Gobin Mil Unos. Yung time po na yon, bali nagpapatrol po kami ng kabady ko, gamit po yung mobile namin. Tapos nung makalapit po kami dun sa tulay, may nagsabi po sa amin na parang may gustong tumalon sa tulay na babae. Tila nga namin dun sa tulay, may nakatambay po sa taas. Bali, pupuntahan po namin. Nauna po yung kabady kong umakyat. Tapos nung malapit na po yung kabady ko, kasama po yung bantay bayan, bigla pong tumalon yung babae. So sakto pala yung pagdating nyo kasi saglit na panahon lang, bigla nang tumalon yung bata, no? Opo, sir. So ano yung unang pumasok sa isip mo nung makita mo na tumalon na bigla yung bata? Hindi ka ba nagdalawang isip na baka sakali na pag sinagip mo to kagad, malagay din sa peligro yung buhay mo? Parang hindi po, sir. Sabi ko, gusto ko lang talaga siyang iligtas. At tinanggal ko po yung vest ko.
Yung tapos yung baril ko natanggal ko din po tapos tumalon na din po ako sa ilog. Sa awa ng Diyos nailigtas po natin yung bata. Hindi po namin akalain na ano yun, na bata pa kasi medyo malaking babae, matangkad Malaking siya. bulas. Eh, nalaman pala namin na 15 years old pa lang po pala yun. Ayun. So, ano naman ang pakiramdam mo nung masagip mo yung bata? Kasi ako, nung pinapanood namin yung video, talagang ako, kinalabutan, lalo na ako, hindi pa ako marunong lumangoy, partner. Buti na lang siguro, si Corporal Miguel talagang may knowledge sa paglangoy at saka maalam sa paglangoy, no? Kasi nung pinapanood ko, sobrang nakaka-proud na isang pulis natin yung nagligtas doon sa bata. Kaya siguro kung ako yung pamilya ng bata saka o kamag-anak ng bata, hindi ko alam kung paano ka namin papasalamatan. Siguro mananalangin, ipapanalangin ka na lang namin sa itaas na siya na lang yung magbalik ng biyaya at pagpapala doon sa kabayanihan at kabutihan na nagawa mo doon sa bata. So ano yung pakiramdam mo nung after mo masagip yung bata, nung kasalukuyan mo siyang sinasagip o nung nasagip mo? Sa tingin mo ba talagang may buhay pa siya ng mga oras na yun nung nakuha mo siya? Nung nalapitan ko po siya, sir, medyo palubog na po siya. Hinawakan ko na yung likod niya at hinila ko na papunta sa gilid. Medyo mabigat siya, kaso buti na lang nakayanan. At nung nasa gilid na po kami, dumating po yung mga kababayan natin na gustong tumulong, yung Bantay Bayan, tsaka yung mga kaibigan natin na nasa paligid. At saka yung kasama ko po, tumawag na siya ng ambulansya. Ayun. Alam mo, partner, sige, tuloy mo lang, bro. Nung nakita ko po na, parang nakapigit na po siya noon eh. Kinabahan din po ako noon. Buti na lang, nagkamalay din po siya. Tapos, nung nandyan na po yung ambulansya, naiangat namin siya, yun, nakampante na po ako, kaya umalis na po ako doon. Alam mo, partner, yung mga ganyang heroic act na ganyan, hindi naman papabayaan ng ating Panginoon Diyos yan. Kumbaga, may patnubay at pagpapala yan. Kumbaga, makikita natin talaga yung nag-guide din talaga ng mga Diyos, si Corporal Miguel, at saka talagang blessing in disguise yung pagkakadating nila talagang saktong-sakto bago mangyari, bago makomit ng bata yung insidente na yon, no? Partner, any message kay Corporal Miguel? Hindi, ako talaga, I personally ask, kung merong bang video. Ang sabi niya nga sa akin, merong concerned citizen na nag-video. And sabi ko nga, we would like also to thank yung concerned citizen na yon kasi quite alarming from the moment na nagstay daw yung batang yon for almost 30 minutes, Corporal Miguel, ang kiniklaim ng nag-video, 30 minutes daw nagstay yung bata. So, it's already alarming, partner, kung ikaw ay tatambay ka, tapos nag-iisa ka, nandun ka sa gitna nung yung tulay na yon, sa 30 minutes talagang makakakall na attention. And we are very thankful na visible yung ating mga kapulisan doon. I just don't know kung ano ba tawag dito? Nagro-ronda ba kayo o yun talaga? Nagpapatrol sila ng time na yan, partner. Nagpapatrol. Mobile crew kayo, Corporal Miguel, no? Yes, sir. So, God sent you there. Partner, siguro ipakita rin natin yung kasama ni Corporal Miguel ng time na yon, yung kabady niya. Pabatiin din natin siya. Siyempre, pabatiin natin yung kabady kasama niya. rin siya ng mga time na yon. Police Corporal Alex B. Cesar, thank you very much. Close up mo nga yung ating bayaning police at yung kanyang body. Ayun. Yan po. Yung Corporal ating, Perez, yung isa ba? Alex B. Cesar. Corporal Alex Pabatiin B. natin si Corporal Alex Cesar at silang dalawa naman ni Corporal Miguel yung magkasama. Magandang tanghali sa iyo, Corporal Alex Cesar. Magandang tanghali. Ma'am, magandang tanghali po at kay sir, magandang tanghali po. Nagpapasalamat po kami kasi malaking appreciate po malaking appreciate po sa amin yung may
We are may very proud of you. ma-interview po dito. At saka yung Nako. Alam mo, sa amin ang karangalan, ano, mga kapatid, no? Kasi kami yung humahanga at nagpapasalamat sa inyo sa inyong nagawang kabayanihan na yon, no? Nakapagligtas, nakapagsalba kayo ng isang buhay ng kabataan. So, wala kayong dapat ipagpasalamat. Sa amin ang pasasalamat at papuri. Kaya saludo kami sa inyong dalawa. Salamat po, sir. Probably, partner, probably. Dahil sabi mo nga, nagpapatrolya sila doon. God sent them there. Tama, partner. Oo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, iugnay po natin, ano? Obserbahan natin. Sabi ko nga, it's not hard to have a God-centered life, but if you will try to have it, parang we will be guided. Tingnan mo to, nagpapatrolya ito. 'Di ba? What a coincidence na nung tumalon yung bata, nandito yung ating bayaning pulis, hindi siya nag-hesitate, partner. Ang Kumbaga, kanyang mga partner, anak sila ay, yung maliliit pa, ha? sila 10 yung and nagsilbing 4. anghel eh. Yes, exactly. Pag Doon sa titingnan mo bata yung para mailigtas. sitwasyon. And sa mga kinauukulan na kung saan po ay tumanggap ng award ang ating bayaning pulis sa NCRP o partner, kinilala naman ang kabayanihan ng ating bayaning pulis. So, partner, this time, siguro hingan natin ng inspirational message, no? Both yung kanyang Silang dalawa, partner. partner. Oo, ikunan muna natin si Corporal Miguel, na kung saan, partner, baka hindi mo alam, asawa niya ay isang policewoman din. Police Corporal Mary Geraldine Miguel. So, this time, amin po kayong hihingan ng inyong mga mensahe. We'll start from our bayaning police, Police Corporal Bernard D. Miguel. Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan, ingatan po natin ang ating buhay. At sa mga gustong magpulis po tayo. Napakaganda po ang pulis, ang pagpupulis. Kasi nasa paligid lang yung mga tutulungan natin. Minsan dadami pa yung mga kaibigan natin at mga nakakilala sa atin. Tulungan po natin ang ating mga kababayan. Natutulala ako, partner. Pasensya na po, ma'am. Hindi. Nahihiya lang si Hindi, natutulala ako kasi naaalala ko yung picture ng insidente, partner, na pipicture out ko yung bata na doon, tapos biglang tumalon. So we will be asking for the message naman from Corporal Alex Cesar. Yung kanyang body po ito. Okay. Go ahead. Ma'am, message ko lang po sa ating pong mga kabataan at saka sa mga magulang. Lalo po yung mga kabataan, sana po yung problema natin sa bahay o mga personal na problema, huwag po natin i-daan sa padalos-dalos na pag-decision. At saka yung sa mga magulang naman po, okay lang naman po pagalitan natin sila, pero pagsabihan po natin sila na maayos. Yung pagsusuporta lang po sa mga anak natin. At sa mga tropa din po, sa mga tropa natin, mga pulis, mag-servisyo lang po tayo ng tama. Tayo nararapat sa trabaho. Yun lang po. Maraming salamat. So, sa mga panahon na ito, na-monitor niyo na po ba ang kalagayan nitong kabataan na to, which is 15 years old lang ito, partner, ano? Na-monitor pa ba natin kung ito ba'y na-confine sa ospital, nakauwi na ng maayos na rin ang kanyang anuman, yung nasa Kung loob. nabisita ba muli nila Corporal Miguel? Actually po, yung tatay niya po, ang may access po ako sa tatay niya. Ayun. Bali, tinawagan ko po yung tatay niya kasi kukumustahin ko sana yung bata dahil may club po akong sinalihan na in-request ko sa club namin na kung kaya namin nagawan siya ng scholar sa school. Yun, ang ganda ng partner. Corporal Miguel. Kinausap ko po yung tatay. Bali pinauwi na daw po niya sa Mindanao, sa Iligan. At tinanong ko naman kung sakali maipasok po siya doon sa scholar, pababalikin din naman daw po.
Okay, so with that partner, maraming Oo. salamat. Congratulations po. Kitang-kita natin Napakabuti ng puso ni Corporal kitang-kita Miguel. natin yung kabutihan ng puso ng dalawang pulis natin sa Mandaluyong Oo. na to. Sana'y dumami Saludo pa ang kami sa inyong inyo. lahi, no? So with that, maraming salamat sa inyong dalawa from Mandaluyong City Police Station under the office of Police Colonel Galvin Yamashita. Ang ating pong bayaning pulis, Police Corporal Bernard D. Miguel, gayon din ang kanyang buddy, Police Corporal Alex B. Cesar. One more time, amin pong palakpakan sa ating bayaning pulis. Thank you po. Maraming Thank salamat you. sa inyo, bro. Saludo kami sa Sir, inyo. thank you po. Ma'am, thank you po. Thank you po sa inyo. Okay, partner, mabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Go ahead. Okay, partner. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi naman ako bumabati, nagpapaalam lang. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Magsama-sama po muli tayo sa susunod na linggo sa aming programa, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. At laging pong dalangin at patuloy po nawa tayong ingatan at pagpalain ng ating dakilang lumikha. Magandang tanghali po. Hindi ka nga bumabate, nagpapaalam ka lang, pero abot-abot ang bati sa iyo ni Lieutenant Nomer Macaraig. So once again, maraming okay, may sasabihin ka pa? Hindi, partner, wala na. Kumusta rin ka ako sa kanya kay Lieutenant Macaraig. So, once again, maraming salamat po. Lalo-lalo na po sa ating COP, Police Colonel Ben Liner Capidi. Congratulations, sir. Ang dami-daming mga programa at proyekto na ay naisasagawa at sinasagawa ngayon sa Marikina City Police Station. Though this coming week ay ibibigay po sa atin ni Nessa Rezo ang mga activities, programs, projects, and right after this merong pang isang activity si COP na kung isang para na naman sa ating mga kababayan. Once again, sa technical side, thank you very much sa lahat po ng bumubuo ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan Radio Action Group. At syempre, sa aking kasama, sa aking pilots, sabi nga, live kasama ko yung ating police reporter, pero dahil po siya ay umupo na po dito sa booth, bukas makalwa upo na po siya dito. Once again, thank you very much, Jigger. Pinaglaruan mo ko kanina. Thank you very much po kay Police Colonel Marvin Joe Saro sa ating mga bayaning pulis. Buhay niyo abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes